Welcome sa aming pilot episode. Again, ako si Harold At ako naman si MC. at welcome sa HDN MC Horror Stories. Anong meron sa atin ngayon? Anong babasahin nating story ngayon? Ngayon ang babasahin nating story ngayon is galing sa Reddit na isinulat ni Valentina Solil. So, ready ka na bang makinig ng horror story natin ngayon? Oo naman. So, again, basahin mo para sa ating mga listener. Okay, sige. This happened 3 years ago. We had this requirement for our intro to film course kung saan kailangan namin mag-shoot ng short film. Me and my groupmates have decided na horror film na lang yung gawin para maiba yung genre namin from other groups. Bale, ang napagkasunduan aming story is about a nun who worships the devil. So, in order to make the film look organic, we've all agreed na sa totoong church i-shoot ang film. Fast forward to the day of the shoot. Umaga pa lang, sinimula na naming mag-shoot para matapos na lahat ng outdoor scene that requires daylight. Everything seemed normal naman. Wala namang nakakatakot na feel and all. As in normal talaga lahat until pumatak ng 10 p.m. at kailangan na namin mag-shoot sa loob mismo ng church. Bago magsimula lahat, i-shoot yung scene sa loob ng church, nagdasal muna kami kasi bukod sa nakakatakot yung gagawing scene doon, may iba na ring nararamdaman yung mga kaklase kong may third eye. Pumesto kami sa aisle ng church sa pinakagitna. Nakapabilog kami at magkakahawak kamay na nagdasal that time while praying. Napansin namin ng katabi ko na nakatingin sa pagitan namin yung isa naming kaklase na may third eye. Sobrang namumutla siya and kami naman ng katabi ko, nararamdaman namin na parang bumibigat yung balikat namin kaya humigpit na yung hawak niya sa kamay ko. Natatakot na kami but we chose to end the prayer calmly. Noong natapos kami mag-pray, nag-proceed na kami sa kanya-kanya naming task and doon na nagtanong yung kaklase naming may third eye sa iba pa naming mga kasama na may third eye kung nakita din ba nila yung nakita niya habang nagdadasal kami. Sumagot sila na nakita nga din nila. Kinento nila sa aming mga walang third eye kung yung nakita nila and sabi nila may mga sumama sa atin magdasal. Namutla na kami and sobrang kinalabutan nung sinabi nila yon, lalo na nung dinescribe nila yung nakita nilang mga sumama sa amin. Ang pagkakadescribe nila na nasa pagitan namin ng katabi ko, babaeng nakatahi ang bibig tapos nakangiti. If my memory serves me right, bukod daw doon sa babaeng may tahi ang bibig, meron pang isang sumama sa amin magdasal pero hindi na describe ang itsura niya. Tapos meron ding iba pa na nasa loob habang nandun kami. Iyon na yung naging signal for us na wag na ituloy ang shoot sa loob ng church. Kaya lumabas na kami at humanap na lang ng lugar sa labas kung saan pwede gawin yung scene na yun. Kahit natakot na kami, sinubukan pa rin namin tapusin yung shoot. By 12 a.m., we've decided na umuwi na. Nakasakay kaming lahat sa inarkila naming van and isa-isa naming hinahatid lahat ng nakasama sa shoot. Isa sa mga naunang maihatid is yung isa sa mga kasama naming may third eye. Hindi nagtagal after niya makababa ng van, nag-text siya sa isa naming kasama. Sabi niya sa text na may sumama din daw sa amin pauwi at nasa loob pa ng van. Grabe. Grabe story naman nito. Hindi ko kinaya. Nanlamig yung kamay ko habang binabasa ka story. Sumunod? Ba't may sumunod sa kanila, no? Parang parang hindi naman siya first time na makarinig. Although maraming mga ganyang story. Kaya nga siguro nauso yung salitang pagpag dito sa Maynila, no? Oo. Dahil sa mga ganyan. Pero mostly din sa mga napapakinggan kong mga horror story, mostly sa mga like church yung pinakamaraming Oo. Sabi nila sa cemetery daw, di ba? Pero laging pag nakikinig tayo ng horror story, di ba, laging laging church or it's either church or hospital, di ba? Yeah. Bihira yung cemetery kasi pagdating cemetery parang katawan na lang yung nalilibing, kaya parang ayun yung paniniwala ng mga matatanda.
Siguro Kasi- dahil dinadala din sila dun sa dun din yung punta ng mga Oo, di ba Diba doon mo bago, nailalamay? bago dalhin din sa sementeryo, Oo, sa church. dinadala mo na sa church. Yung hirap sa ganyan. Pero kasi, kung estudyante ka, may hirapan ka niyan. Lalo't nag-arkila lang kayo ng van, di naman pwede yung van na sabihin mo sa driver na, Kuya, 7-Eleven muna tayo. Hindi naman yun pwedeng ganun eh. Di ba? Bago dalhin sa... Oo. Bago dalhin sa... Bago dalhin isa-isa sa bahay. No? Kuya, Baka puno na kasi 7-Eleven. yung 7-Eleven. Oo. Paano? Lahat na lang dun. Lagi yung pagpag eh. Pero nakakatakot yung kwento na yun. Ilang taon na yan? Like yung kwento. 4 years ago. Grabe, 4 years ago na. So, parang di siya saktong familiar. Pero parang siya, naging common na siya sa ibang story na same ng context, no? Ah, Na may sumusunod, estudyante, group of student. So, yung kwento na yan, kung sa church siya nangyari, eto rin yung akin. church din yan. Oo, Quiapo Church naman. Ay, Di ba po naman nagpupunta tayo dito sakto. minsan para kumain? Oo nga. Oo, Mga dami kasi pagkain dyan sa paligid ng Quiapo. Mm. Ito naman, tong kwento na to, galing to sa Spookify. 2 years ago na nangyari tong kwento na to. Nakalito 2024 pa eh. Mm. Ito yung kwento. Hi, Spookify. Had to share this one because hindi talaga ako makatulog sa nakita ko last May 5 from Zambales. Need namin pumunta ng Manila for medical. Around 10 to 11 p.m. na yon and sarado na si LRT, so nagbus na lang kami. While traveling, sabi ni BF, madadaanan natin yung Quiapo Church. Alam niya yung pasikot-sikot since taga QC lang siya. Habang dinadaanan na namin si Quiapo Church, pinagmamasdan ko lang yung simbahan mismo habang nagkikwento siya na dyan nag-shooting sila Tanggol. Yung baby, yung probinsyano. Mm-mm. Oo. Madilim yung church since 10 to 11 p.m. na nga that time. Ang daming tao sa loob ng simbahan. But akala ko that's normal even though mag-midnight na. Nakarating kami ng hotel and habang nagpapahinga, napagkwentuhan namin ni BF yung nadaanan namin na church and I told him na we should go there tomorrow to ask for guidance. I asked him kung may misa ba sa church ng ganong oras and dinidescribe ko yung nakita ko. He said, wala namang tao sa simbahan, diba? Sarado. Madilim pa nga sa loob and I was like, huh? Ano pala yung mga nakita ko? Nakatitig pa nga ako sa lalaki na kaluhod kasi sure ako nakita ko. After convincing him na nakita ko, he said, baka mga kaluluwa na lang yun. So, wala namang misa ng ganong oras sa simbahan. Tsaka, ba't puno ng tao? Nakatitig din ako sa loob ng church, wala namang tao. So, sabi niya dito, please enlighten me kasi sobrang confusing daw yung nangyari. Kasi sabi sa kwento, di ba? 10 to 11 p.m. Meron pa bang misa no ng ganong oras? Not sure pero parang pagka napupunta kasi tayo ng mga ganong oras is wala nang ganong misa. Oo, kasi Hindi tayo 10? sigurado kasi di ba tayo? Oo, pero 10 to 11, parang weird naman. Kasi sa Baka simbang Catholic, Charis. Hindi, ang simbang gabi. Oo nga, pero nakasabi niya ito May eh. May 5 Hindi eh. Oo, May 5. Oo, so, Fiesta. pistahan. No? Nakakatakot yun kung ikaw lang yung nakakita. Pero kung dalawa kayo, Sabagay, kasi mahirap din kasi kumbinsin yung kasama mo na. Yung pala niloloko ka lang ng kasama mo. Oo, sabi na, hindi wala yun. Nakita na din pala ba? Oo, parang ginagawa ko minsan sa mga kaibigan natin, di ba? Pero yung sa hindi nangyari talaga yun. Yung sa may CR sa Fairview. Pero Oo. ikaw ba, may experience ka ba na mga something horror or Yun nga eh. Wala eh. Pero hilig ko kasi siya dati, di ba? takot sa yung multo? Actually, hilig ko dati yan eh. Yung pag-explore na in high school pa lang ako. Kaso, sila talaga yung mayayaw sa akin. Di ba? Like, ako pa nga minsan nagpapaiwan ako sa eskwelahan nang wala ng mga estudyante na madilim. Minsan nagpapalabas sa akin yung guard na nag-iikot eh. Kasi na-explore ko yung mga madidilim na parte. Pero wala talaga. Allows talaga. Ikaw ba? Ako, yung wala akong nakikita, wala akong third eye, pero malakas yung pakiramdam ko pagka napupunta ako sa iba't ibang lugar. O kahit pag pumapasok ako sa bahay, ganyan, mararamdaman ko kagad kung meron ba or wala. Parang ganun. Like, ewan ko lang ha. Pero kasi syempre, ayoko naman mag-assume na diba? Tama. Baka mamaya talaga natatakot lang ako nakakanood ko ng Oo. horror story.
Pero yun, so far, wala naman. Wala naman Di ba, talagang nararamdaman. mabuti. Wait lang. May na-experience pala ako before noon. Nung nasa province ako, Oo. kasi kami, taga Romblon. Mhm. So, yun. Every, kasi noon, kada bakasyon namin dati, dun kami nag-i-stay. So, yun, magkakasama kami magkakapatid, sila mama, yan. Tapos, lagi kasi pag nag-i-stay kami noon, hanggang 3 days lang. So, sa pang 3 days, syempre may mga pasok, ganyan. So, sa pang 3 days namin, pumupunta kami sa bahay ng mga kamag-anak namin. Dumadalaw kami, syempre papaalam, ganyan. So, yun. Nung pauwi na kami, kasi before yung araw na yon, nakausap ko yung kapatid ko. Etong kapatid ko na to, wala siyang, di ko alam kung may third eye siya o wala. Pero kasi sa aming magkakapatid, siya yung pinakaduwag. Oo. Shoutout sa kapatid ko, alam mo na kung sino ka. So, yun. Siya yung pinakaduwag talaga sa amin. Kung ako matatakotin ako, pero mas matatakotin talaga siya. Kaya feeling ko, dahil doon, talagang siya yung laging na pagtitripan ng mga ganyang entity. Eto, so yun na nga. Sabi niya, kasi doon sa probinsya namin na yun, yung CR namin, nasa labas pa. Oo, uso sa probinsya yun. Uso talaga sa probinsya, tapos wala pang tubig, ganyan. So, lalabas ka muna ng kusina. Yung kusina pa namin nun talagang hollow blocks lang, tapos may malaking bintana na open. So, lalabas siya. Paglabas mo doon ka pa magsi-CR, may another pinto para sa CR. So, ang nangyayari, ito kasi, pag doon sa probinsya namin, syempre, pagka madaling araw, maiihi ka, di mo maiwasan. Oo. Yung asawa niya, si kuya, so si CR daw siya kasi syempre naiilang pigilan mo, so lumabas siya. Tapos ang dami kasing aso na alaga ng lolo't lola ko. Tapos ang nangyari, biglang nagsilabasan yung aso, tapos may tinatahulan. Tinignan niya pa, kahit sobrang, tapos yung likod for the context lang, yung likod ng bahay namin. Gubat na? Oo, puro siya, as in fish pond, tapos puro puno ng nyog. Ganun pala. So, kung makikita, wala ka talaga makikitang doon, kapitbahay. As in, solo lang. oo, yung namin doon. So, parang ang weird kung may makikita mang tao yung mga alaga naming aso. Syempre, wala din namang doon. Fish pan, sino namang hayop titira doon? Magnanakaw ng isda. Magnanakaw ng diba? isda. So, yun. Ang lang, sabi daw, nagtakbuhan daw, papunta dun sa likod, dun sa may mga puno, yung aso. Nagulat siya, kasi lahat talaga ng aso parang may galit na galit, tas nagtatahulan dun sa tumakbo papunta dun sa puno na parang may hinahabol. So, na-weirduhan siya, natakot siya. So, pinigilan na lang yung ihi niya, bumalik siya sa loob. Pinento niya kay ate. Pinento niya pa talaga sa kapatid ko na sobrang matatakotin. Tapos itong ate ko, pagising niya, pinento niya sa akin. Alam mo ba, ganto ganyan. Kagabi, yan. So, alam pa, ganto ganyan. Si lumabas, ganyan. Pinento niya ibang story. Tapos ito na, syempre, hindi ako papatalo kasi may kapatid din ako isa yung panganay. Yun na nga, galing kami sa kamag-anak namin, di ba? Nagpaalam na kami. Tapos gabi na yun, siguro around 7 p.m. Sa probinsya, gabi na yung gabi. Tapos pa yun, dito, yung dadaanan talaga namin, since wala nga masyadong kapitbahay, sobrang layo pa ng kapitbahay namin. Alam mo yung parang, siguro parang, basta sobrang layo talaga na parang hindi mo matatanaw yung kapitbahay yung bahay, mo. hindi matanaw. Ganun kalayo. Malayo. Ganun kalayo. Tapos parang lahat ng dadaanan nyo is mga puno ng nyog. Mga buko. Nako, kita mo yun. So, eto na. Pauwi na kami. Naglakad na kami kasi binaba lang kami doon sa may parang patag ng tricycle. Kasi sa kalsada. Oo, sa kalsada. Tapos lalakarin na lang namin yun. Papasok doon kila lola. Tapos, etong kapatid ko, syempre flashlight lang kami kasi di naman uso talaga yan, di ba? Pero uso naman ng cellphone, pero flashlight. So, ayan, flashlight kami. Walang signal dun. Talagang lang. So, ang sense ng cellphone namin is flashlight. Flashlight lang. Ganyan. Flashlight. Tapos ako, ate, alam mo ba, kwento sa akin ni ate kanina na na ganito daw si kuya. Tapos nung habang nagkwekwentuhan kami, okay naman, wala kami nararamdaman talaga. As in, hanggang sa nung
medyo ano na, alam mo yung nagbago yung pakiramdam nawala ko. yung hangin. Parang ano na, parang ang bigat, sobrang bigat. Alam mo, hindi ko ma-explain eh. Parang alam mo yung dama mo yung bigat ng paligid kahit na alam ko di mo alam yung Di ko alam experience yun, na oo. yun. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, sobrang lakas ng pakiramdam ko. Pero hindi lang ako yung nakaramdam, pati kapatid ko, na kinikwentuhan Oo. ko. So, yun, edi, nakaano pa ako sa kanya, nakapulupot pa yung kamay ko sa braso niya. Alam mo ba, te, ganito, ganyan. Tapos, eto na, di ba, puro nga puno ng nyog. Oo. Tas sobrang dilim, as in, wala kang makikita. Tas parang flashlight lang, dinadaanan mo lang yung, sa tinatapatan lang ng ilaw yung, makikita mo. Tas nasa unahan namin nun, si ate din, yung mag-asawa, yung nagkwento sa akin. Tapos, si mama, ayan na, naglalakad kami. Pero si mama mag-isa lang yan. Tapos si ate, tas yung asawa niya. Oo. Tapos eto na, edi kwento-kwento ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa nung medyo patapos na yung story ko na about do sa nangyari nga do sa asawa ng kapatid ko. May naramdaman kami sa gilid namin. 'Di ba pagka ang tuyong dahon ng yung ng buko, maingay siya pag tinapakan. Alam mo yung tunog eh. Pagka alam mo yung iba yung tapak ng hayop eh. Alam mo yun? Oo. Tas siya, napaka-weird talaga nung alam mo yung ang bigat nung tapak niya. Tas tunog na tunog talaga yung yung dahon na tuyo. Tapos eto na. Edi syempre narinig ko na narinig ko na pero parang gusto ko siyang baliwalain. Kasi baka mamaya lang yan. Baka hayop Baka lang. mamaya hayop lang talaga. Tapos edi syempre ayoko mag-assume. Edi lakad na rin kami. Pero nararamdaman na rin pala ni ate. Hanggang sa parang pahina din yung boses ko habang nagkikwento. Kasi natatakot na ako. Tapos, sabi ni ate, tumigil ka na kaya magkwento. Sabi na. Oo. Tapos biglang alam mo pagkasabi niya noon, naglaglagan ng mga buko sa paligid namin. Lakas nun Grabe. At saka napaka-unusual na mangyayari na sabay-sabay nalalaglag yung mga buko. Tsaka ng ganong oras, no? Diba? Oo. Like parang may malaglag man. Isa okay lang Oo. eh. Pero sabihin mo sabay-sabay, ano nangyari? Talagang pagkarinig namin noon, nagtakbuhan kami, sumigaw pa kami na ate. Tapos nagulat yung nasa unahan namin siya, yung mag-asawa. Tapos si mama, nagulat sila kasi ba't kami sumisigaw? Tapos patakbo kami, pasugod kami sa kanila. Kaya ang ginawa nila, tumakbo lang din sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam yung nangyari. Nakisabay lang talaga sila sa amin pagdating kami ng bahay. Ano nangyari? Bakit kayo, ba't kayo sumisigaw? Bakit kayo tumakbo? Sabi ko, hindi niyo ba narinig? Hindi niyo ba naramdaman? Ang alin? Sabi ko, nakitakbo lang talaga sila. So, yun. So, yun yung parang pinaka-unforgettable experience ko sa province namin na naranasan ko personally. First hand experience, no? Oo, parang yun lang talaga so far. Wala naman akong other experience. Kaya parang hindi ko na inulit talaga yung mga horror na to. Ngayon na lang ulit. Ganun talaga. Pero tawag doon, maganda yun. Kasi yung kwento na yun is parang parang hindi ko siya maturing as multo. Parang para sa akin, kung ganun, parang yun eh. Kasi physical talaga yun eh. Parang tsaka aswang yun diba, eh. alam mo namang uso sa mga province Oo, lalo ng panahon na, anong ganun. taon pa yun? Bata ka pa nun, syempre, di ba? Ngayon, 2026 na. Dati mas uso pa yung ganun doon. Oo. Tsaka nung bata ako, uso talaga yung mga kwentong aswang no? talaga pag sa mga province. Hindi multo no? Oo. Puro mga aswang talaga. Physical talaga no? Physical kang kakainin eh. Pero maganda yung pag-usapan natin hindi yan. Hindi naman oo. siya aswang or baka mamaya, di ba? Alam mo naman may mga tumitira sa mga puno na entity. Oo, marami din ganun. Pag-usapan natin yan sa next episode. Kasi ngayon, for on ghost tayo. Maganda pag-usapan natin. Pag-usap tayo ng about sa mga Juswang next episode natin. Talagay mo, hanap tayo ng story. Di ba may experience ka bang ghost story kahit sa mga kapatid mo? Marami, pero next time na natin ikwento sa next na episode. Oo. So yun guys, tayo. Abangan nyo. Madami pa kaming baon na kwento. Next episode. At tatapusin na muna natin dito. Kita-kita tayo guys sa aming next episode. Okay? Again, ako si Harold. And this is MC. See you guys. Sa next episode. Our next episode. Bye! Okay, bye!